Ito po mga kababayan, itong nasa screen natin, isa lang ito sa mga maraming kaganapan ngayong araw mga kababayan. Palakpakan ho natin mga kababayan dahil masigla na masigla ang ating demokrasya sa Pilipinas. Kaya sa sobra-sobrang demokrasya, kanya-kanyang pautot. Unang-una ngayon, yung mga makakaliwa na nagrally sila dahil gusto nilang aristuhin si Bato at saka si Sara Duterte at inutusan nila ang mga pulis. Ito nagrally, pinangunahan ito ni Senior Tinio. Alam niyo ba ito, si Tinio mga kababayan, para ito si Reyes eh. Namimiss ko si Reyes, hindi ko nakita si Reyes. Ito naman si Tinio ngayon eh. Inimpeach hindi pa sapat na inimpeach nila si Sara. Gusto pa nilang hulihin. Ang gusto kasi nila, jackpot. Ito. Bakit naisip nila na hulihin nila si Bato at saka si Sara Duterte? Hulihin nila. Citizens arrest. Pero binulyawan nila yung pulis. Sinigawan nila yung pulis. Nagmigapon pa sila sa harap ng mga pulis. Dahil gusto nila hulihin si Sara Duterte. Pag ma-impeach na, impeach mo na bago hulihin. Ay, nako, sari-sari problema, kaliwat kanan yung mga problema sa Pilipinas mga kababayan. Ito na. Alam niyo po mga kababayan, kung tingnan mo doon sa kabila, sa Marcos loyalista, nagpapanik daw yung mga Duterte. Pero tingnan mo, sino ang sobrang kayod para talaga mapabagsak ang Duterte? Pero ang mga Duterte supporters, ginagawa lang nila ang tama. Wala silang, sabi-sabi pa, wala, ginagawa lang nilang tama. Pero itong mga loyalista, ginagawa nilang mali. Bakit ko masabi na ginawa nilang mali mga kababayan? Dito lang bago tayo pakinggan dito si Idol Robin Padilla. Sa nangyari kasi kay Bato de la Rosa, gusto kasi nilang ipa-aristo si de la Rosa para dalhin agad sa dahig. Para bang, nagawa to natin sa sa isip nila mga kababayan ito ha, nagawa na natin to sa dati presidente pa rin yan ha, ito pa lang kaya na dati lang yung PNP chief. Pero hindi nila alam na marami ng mga tao nakakita. Sa panahon kasi ni Tatay Digong, siya nanggaling ng Hong Kong, alam na niya na dadamputin siya, pero hindi siya nagtago. Nagpapakita talaga siya. Hinanap niya ang legalidad, ang pag-aresto sa kanya, pero walang naipakita. At anong ginawa? Pilit siyang ikinarga sa eroplano. Bakit nasabi natin na pilit? Dahil paggugustuhin ni PRRD na ayaw niyang sumama doon, talagang magkagulo. Pero dahil mahal niya ang Pilipinas, ayaw na magkagulo, ayun, sumunod na lang siya kung anong gusto ng gobyerno. Yon, di ba? At ngayon, uulitin na naman nila, itong tao naman gusto nilang bitbitin papunta sa dahig, ay nakaupo pa bilang senador. At makita na natin yung mga legalidad. Pero kung titingnan natin, itong mga komparison nila, kinumpara nila kay Trillanes, kinumpara kay De Lima, iba kasi ang isyo. Kaya sila nahuli. Ang ulitin ko po, nasabi ko na po sa vlog ko kahapon, na yung warrant of arrest ay isyo sa ating korte ng Pilipinas sa panahon nila ni Trillanes at saka ni De Lima. Pero itong kay Senator Bato, iba to isyo galing sa dayuhang korte. Kumbaga susundin natin yung mga kababayan.
Kumbaga nasa sarili nating bahay. Bawat tahanan natin may kanya-kanya tayong house rules. Sabi halimbawa, yung house rules mo, sabihin mo, pag aabot na ng alas 7 ng gabi, kayo mga bata, talagang andito na kayo sa loob ng bahay. Yun ang house rules mo. Pwede ba may pumasok dyan, tapos sasabihan ka na, hoy, yung mga anak mo, huwag mo papapasukin ng alas 7. Pwede mo na papasukin dyan ng alas 8 ng gabi. Di po pwede yun, di ba? Nasa sarili kang pamamahay, tapos yung house, ibang rules yung gagamitin mo dyan sa pamamahay na yon. Madali man lang sanang intindihin yon. Alam ko po, itong mga tao pasimuno dyan, alam ho nila kung ano ang tama. Pero gusto talaga nila na ididiin talaga yung lahat ng mga supporter ng Duterte at lalo na itong mismong Duterte ay hinanapan nila ng paraan para talagang mapisa. Oh, dito na po tayo ngayon. Dahil alam mo natin, dito na tayo sa parte ni Idol Padilla. Kahapon parang nagkabulyawan. Binulyawan ito si Senator Robin Padilla ni Pangilinan. At ito po ay pakinggan natin. Ano sasabihin dito ng ating mabuting senator? Siguro may matutunan tayo dito at may bago na naman tayong malaman dito sa kanyang mga sasabihin dito. Go! Mga mahal kong kasama, mga kagalang-galang kong kasama, at mga karespeto kong mga kasama, meron po akong naiwang usapin kahapon sa ating sesyon. Tungkol po ito sa asal o decorum ng isa sa ating kasamahan. Kaya naman muli po akong humingi ng pagkakataon na makapagsalita ukol dito upang ipaalala at bigyang diin ang ating mga alituntunin dito sa Senado. Naniniwala po ako na mahalagang mapanatili natin ang respeto, paggalang at kaayusan sa bawat pagdinig at talakayan. Ayon po sa ating rules, ang sabi po dyan, Section 93, Rule number 34, Unparliamentary Acts and Language. Ang sabi po dyan, acts and language which offend a senator or any public institution shall be deemed unparliamentary. Sa wikang Pilipino, ang mga kilos at pananalitang nakakasama ng loob sa isang senador o alinmang pampublikong institusyon ay itinuturing na hindi naaayon sa kagandahang asal ng parlamentaryo. Malinaw po na sutuntunin na ito ng Senado na anumang kilos at pananalitang nakakasama ng loob sa isang senador o sa alinmang pagpampublikong institusyon ay hindi katanggap-tanggap. Bilang sanggunian, ipapakita ko po sa inyo ang isang video ni Senador Kiko Pangilinan kung saan makikita ang isang mainit na palitan sa pagitan niya at ng isa pang nating senador at ngayon ay Senate President bilang halimbawa ng kontestong aking tinutukoy. Pwede mo ba sabihin sa anak mo, anak, pag mali sila, gumawa ka na rin ng mali. Anak, okay lang mangbastos kasi mas bastos sila eh. Anak, okay lang magbully kasi mas bully sila. Ako hindi ko sasabihin yon. Ako sasabihin ko, at di yun ang sinasabi. hindi, yun ang sinasabi mo sa President and I'm No, not yet Mr. finished. President. Kasi Of you course said, tama We beg ka to kanila, disagree, Mr. Mr. President, I'm not yet finished now. Yeah, we beg to So Mr. President, this is the question. The resolution, Ayun po. Nakita po natin na napakagandang halimbawa na ilang beses pong gustong magsalita ni Senator Kiko Pangilinan na hindi dumaan sa tamang procedure na hindi binanggit ng Mr. President. Pumapasok po siya sa usapan, ngunit naging magalang ang Senator Alan Peter Cayetano sa mabuting pananalita, sinabi po niyang, I'm not finished. Kahapon po, nakita po natin ang pangbubulyaw ng ating kasama. Ang sabi po nila,
tayo daw po ay balat sibuyas. Hindi po yan pagiging balat sibuyas. Ito po ay nasa rules of the Senate. At ang sabi din po ng ating dating Senate President na ito daw po ay nangyayari talaga, nagsisigawan. Mga mahal kong kasama, kung ikaw ay nagsasabi ng iyong talumpati at ikaw ay passionate, okay lang yun. Pero para sigawan mo ang kasama mo, nasaan ang rules of the Senate? Si Ginoong Kiko Pangilinan, ng ating senador, ay ilang beses na pong senador. Ako po ay neophyte kung tawagin. Napakainam po sana kung pakitaan niya ako ng magandang asal at ipakita sa akin na ganito iho ang pagsasabi ng I'm not finished. Hindi yung I have the floor with the burning eyes and the very high voice. Alam mo, Idol, itong mata ni Senator Pangilinan, kahit hindi magalit, galit na yon. Galit talaga, kahit hindi magalit yun, mata lang, galit na yun. Masanay ka na dyan, Idol, masanay ka lang. Pagtingin pa lang niya, galit na. Matik na yun, hindi pa yung magsasalita. Nakatingin pa lang, galit na yun. Sa mata mo makikita. On record po ito. Nangyari po ito on record sa Senado. Humihingi po siya ng pag-abot ng kamay sa akin, hindi na on record. Paano ko po tatanggapin ng kamay niya? Ginawa niya yan on record. Kaya sana po. Okay man lang sana. Sa akin dito, may komento tayo dito mga babayan na okay lang. Halimbawa, nagkasuntukan kayo, tapos, halimbawa, nasa sports, boxing. Pagkatapos ng boxing, magkamayan kayo. Dahil alam nyo po, sports lang yung labanan ninyo. Pero dito naman, iba na yung usapan dyan. Didiretsuin mo lang yung makipagkamay sa tao. Hindi ka naman lamang nagsasabi sa kanya, lumalapit ka sa kanya at saka sasabihin mo, paumanino sa sobra kong galit kanina, nakagawa akong hindi maganda para sa'yo. Ano bang dapat kong gawin para tayo magkaayos? Parang ganon. Pero mataas pa rin ang ihi. Gusto lang abutan diretso ng kamay. Pagka siguro, madadala lang diretso. Abutan ko lang tong kamay. Wala akong sasabihin. Bahala na siya umintindi. Pwede ba yun? Kayo dyan ang mga example. Kung totoosin nga, ikaw ang pinakamatanda dyan kumpara ni Idol Padilla. Baguhan lang to na senador. Tapos sabihin mo sana na, ito sana yung natin dito. Behavior natin dito. Minsan lumagpas tayo sa limit, pero alam ko na tao lang ako, nagkakamali ako, pero ito po, alam ko po hindi tama na yung ginagawa ko. Paumanhin po, iho. Dapat sana, saka ka nag-abot ng kamay. Hinabutan ka lang diretso ng kamay. Ano yon? Kahit ako naman, sabihin ko, pareha tayo ditong hinalal. Mas pataas pa yung buto dito ni mas marami pa yung, kumbaga, followers dito ni Senator Padilla. Palakpakan natin dito, Senator Padilla. Bilang pakikiusa sa ating dasal, na siya ay, kung siya talaga ay nais niyang mag-abot ng kamay,
on record, sabihin niya mismo sa plenaryo na siya ay nagkamali. Oo nga no. Oo nga no. Nakatayo pala siya dyan sa podium. Dyan sa plenary. Dapat sana apologize siya. Madali man lang sanang gagawin yun dahil kapwa mo naman yon senator. Kasama mo dyan. Kahit hindi sabihin natin na parehas kayo ng leaning ng politika, hindi kayo parehas ng pinaglalaban na tawag diyan? Pinaglalaban mo na sa tungkol sa politika dahil politician kayo. Pero bilang tao, bilang kasama sa trabaho, bilang nasa isang institusyon, kaya ito bakit kayo dapat sana, sino mga pasaway dyan? Mas unang naging mga senador ito, Soto, Lacson, Pangilinan. Dapat sila ang ama. Pwede mo lang ipagyayabang ako dito senador ako ilang taon. Tapos sinasayang mo lang yung ibang taon mo bilang senador tapos yun ang ipapakita mo sa mga sumusunod sa inyo. Tama itong sinasabi dito ni Robin Padilla. Hindi ibig sabihin dito, sa akin lang hindi ko dinipinsahan dito si Robin Padilla Dapat pinakita lang dito nila ang tama. Ito nga ang sinasabi ni Tatay Digong, ilang paulit-ulit ko na to dito sa vlog. Susundin mo lang yung batas, hindi ka maliligaw. Kita mo si Idol Ruben, dala-dala ay aklat. Ano bang mga alituntunin na nakasulat dyan na dapat nating tandaan bilang isang senador, bilang nasa sala na makikita ng publiko kung saan ninyo iladlad anong problema o public o private ninyo na mga kaalaman o para sa publiko ninyo para malaman ng tambayan ng Pilipino. Pero simpleng pag-uugali lang na pwede mo naman na alam niyo po ito bago tayo magpatuloy mga kababayan Sa anyo ng tao, mukha lang yung hindi kaya makontrol. Dahil pag anong itsura mo talaga, yun na yun. Hindi mo na talaga yun makukontrol. Pero yung damdamin mo at saka yung ugali mo, kaya mo makontrol. Kaya may tinatawag na self-discipline. Kaya pag hindi ka na control, self-discipline lang, wala ka, paano yun? Paano tayo maging ehemplo? Paano tayo maging example? Paano tayo mapakita sa mga tao na itong tao dito maganda to. Tulad na lang nitong nasa likod ni likod dito ni Senator Padilla, napansin nyo ba? A man of no words. Lito Lapid. A man of too much words. Rapi Tulfo. Now is quiet. Kita mo yung dalawa dito parang nasa library. Hindi ayaw nila yung ingay. Nasa katahimikan. Diba? Dapat ito na lang Walang sinasabi. Ito si Lito Lapid, walang sinasabi. Walang mali. Ito man naman si Rapi Tulfo, hindi na makisawsaw sa mga problema. Problema lang sa mag-asawa itong sasawsawan niya. May nabasa ko rito mga kababayan. Isang sino ba yung retired ba yun na general? Kung gusto mo lang daw makipagsalita ito si Rapi Tulfo, magdala ka lang ng mag-asawa na nag-aaway. Marami. Yun ang expertise niya, yung away,
away mag-asawa, away magsyuta, yung sa ulian ng gamit, yung mga kabit-kabit. Ang bihira buhay to. Ay, nako. Tuloy, idol, tuloy. Na tumayo kanina at nagsabing siya ay nagkamali. Hindi po ito usapin ng lalabas tayo sa media at sasabihin mong balat sibuyas ako. E di tapon na natin itong rules of the Senate. Wag naman. Ito. Di pa natin pala susundin eh. Wag. Mga mahal kong kasama, ang sinasabi ko dito, tanggalin natin yan sa record dahil ayokong mababasa yan ng aking mga anak at apo na ang isang Muslim senator ay sinisigaw-sigawan dito sa plenaryo. Yun lamang po. Maraming salamat po sa binigay niyong pagkakataon. Oh, ito mga kababayan na. Ito talaga maganda naman tong sinasabi dito ni Senator Padilla. Tanggalin na lang 'yon sa record. Hindi naman 'yon sa ibig sabihin ang makabenepisyo dito ay si Ruben Padilla, pati na rin si Kiko Pangilinan dahil hindi rin magkakaapo rin si Kiko Pangilinan. Para hindi makita ng apo niya, ang lolo niya, basta-basta lang sinigawan ang kasama niyang senador. Di, may benepisyo lang siya. Ito kay Ruben Padilla, ayaw na makita sa mga anak o mga apo niya ng isang Muslim na senador ay sinisigaw-sigawan lang. Parehas silang may benepisyo dito mga kababayan. Kaya palakpakan natin dito, napakagalante at napakagalang at nako po, sino may sabi na walang pinag-aralan ito, hindi nakatapos ito si Ruben Padilla. Dito lang sa sinasabi niya, magaling siya mag-deliver ng istorya. Pag makabasa ng script, ano talaga to? Isang kindat lang ng script, memorize agad dahil artista to, magaling to mag-memorize ng script. Ito ni nasa likuran niya, nakatingin sa kanya. Di ba artista man to? Sino ba yon? Yung Ibalinti ba yon? Senator Lapid, wala naman ako problema sa iyo ha. Ano lang, namimiss lang kita. Dahil sa maraming palabas, yung kabataan ko, yung mga palabas mo talaga, yung mga pelikula mo talaga pinapanood ko, lalo na yung yung naubusan ka ng bala, ay hindi pa naubusan, yung isa na lang bala na tira mo. Tapos yung kalaban mo dalawa, tapos gusto mo barilin yung dalawa, ginanon mo sa bayonita mo yung tambor ng pistula mo, tapos hinati mo yung bala, para batamaan ito. Grabe yun. Di yung basta-basta. At saka ito pang wala kang, espada, tapos tinalian mo ng lubid. Tapos hinagis mo sa mga kalawan mo. Tinamaan, may dalawa pa sa likod mo. Pag hinila mo, tumama din sa likod. Basta-basta yun. Kahit wala kang sinasabi, napakagandang script yun. Ay, nako. Dito lang po mga kababayan na ito lang po, idaan lang natin to sa tawa kahit marami tayong problema. At sana naman itong lahat na mga problema sa ating bansa, ito ay malulutas. Malulutas natin to, hindi natin to idadaan sa dahas. Tulad ng mababasa natin sa social media na may magtangka na, may mag-people power dahil tungkol kay Bato, kay Sara Duterte para mapaalis. Saan ba kayo? Dito lang talaga sa Pilipinas. Ang isang vice-presidente na ang pangsyon niya ay magagawa lang ang pangsyon niya, vice-presidente, pag receiver lang siya.
Pag ano mangyari sa presidente, siya ay mag-assume bilang presidente. Kaya nga yung mga tao ayaw naman kay VP Sara na maging presidente. Dali, alam po natin mga kababayan, ulitin ko po, bakit ayaw ng karamihan, hindi lahat, hindi law-abiding citizen, hindi law-abiding citizen, ayaw sa Duterte. Sinasabi ko na to sa nakaraan kong vlog. Ang ayaw sa Duterte dalawang klase lang na tao. Number 1 is corrupt. Number 2 is durugista. Ulitin ko po, ano ang plataforma DPRRD noong 2016 nang siya tumakbo? Ano ang babasagin niya? Kontra korupsyon at kontra droga. Anong mayroon ngayon sa administrasyon? Droga at korupsyon. Kaya ayaw nila yung maalis yung droga at sa korupsyon, kaya galit sila sa Duterte. Therefore, English yun ha, therefore, maghanap sila ng paraan para talaga hindi na magkatakbo ang ating Vice Presidente bilang presidente sa 2028. Pero may awa ang Diyos mga kababayan. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang ating bansang Pilipinas na pinakamamahal natin, bigyan tayo ng pinakamagaling at pinakamahusay na presidente sa 2028 at walang iba. Ang dugong Duterte. Yun ang mayor natin ngayon sa ating kausa sa pagkikibaka para maalis na itong sigalot sa ating bansa. Hindi naman masolve siguro lahat. Pero at least maibsan konti ang ating mga problema, magkaroon na ng solusyon. Ang ating mga kapitalista, magkaroon na ng kumpiyansa. Ang mga durugista at mga kurap, magkaroon na sila ng takot. Wow! At hanggang dito lang po, ito po si Rene Bay. Hanggang sa susunod nating upload ng video, magkita-kita tayo ulit. Bye-bye and mabuhay ang Pilipinas.